Sa mga gumagawa ng leche plan, lagi nilang iniisip paano yung egg white, saan nila gagamitin dahil laging egg yolk lang yung gamit dito. Sa recipe ito, wala po tayong masasayang dahil whole egg po yung gamit natin dito. Bukod dun sa egg yolk, gagamitin na rin po natin yung egg whites. Pero still, napaka-smooth at napaka-creamy pa rin po ng outcome ng ating leche plan. Tara na po at mag-umpisa na tayong magluto. Mas maganda kung meron po kayong gamit na timbangan dahil po magkakaiba po yung size ng itlog ng ating gagamitin. Ang basihan nyo lang po, nasa 600 grams po talaga yung pinakalaman ng itlog na atin pong gagamitin. Large yung size ng gamit kong itlog dito, 12 pieces po yung ginamit ko pero kung sakaling XL po, nasa 10 to 11 pieces lang po yung inyong magagamit. Walang problema kahit whole egg pa po yung gamitin ninyo, magiging creamy pa rin po yung inyong leche plan. Ang importante, magandang klase po ng gatas yung inyo pong gamitin para po maganda rin po yung resulta ng inyo pong leche plan. Kung gusto nyo pong 4 na pirasong leche plan lang ang inyong magawa, hatiin nyo na lang po yung ating mga sangkap. Bali nasa 6 na itlog lang yung inyong magagamit, 1 pirasong condensed at 1 pirasong evaporated milk. Para naman po makatulong sa pagtanggal ng lansa ng itlog, gagamit po tayo rito ng kalamansi at vanilla. Tandaan at pakinggan nyo lang po mabuti yung mga tips na ibinibigay ko sa inyo para naman po pareho po talaga tayo ng maging outcome. Mabagal lang po tayo sa paghahalo nito para hindi po tayo makapag-create ng maraming bubbles. Sa paggawa po ng leche plan, napakasimple lang, hahaluin lang lahat ng mga ingredients. Pero ang napaka-importante dito, mahaba po yung inyong pasensya, huwag niyo po itong mamadaliin. Dito po sa leche plan business, 1,000 pesos ninyo, pwede niyo na pong umpisahan sa paggawa nito. Basta huwag niyo lang pong patayin yung pinakapuhunan, tuloy-tuloy po yung pagbebenta, tuloy-tuloy rin po yung pinakakita. Yung gatas po na gamit natin, hindi po ito sponsored ha, pero ipinapakita ko na sa inyo dahil for sure may mga magtatanong kung anong gatas yung aking gamit. Kapag na-mix na po natin itong mabuti, na again, dahan-dahan lang po sa paghahalo, sasalain po natin ito ng 3 hanggang 4 na beses. Sa mga nagre-request po na gumamit daw po tayo ng mas mumurahing gatas, may mga video tutorial na po tayo niyan. Para po sa akin, ibang-iba po talaga yung resulta kapag magandang klase po ng gatas yung inyo pong gamit. Imagine niyo dito wala pong sayang na egg whites, kahit whole egg po yung gamitin nyo, basta magandang klase ng gatas yung inyong gamit, maganda rin po yung resulta ng inyo pong leche plan. Then dito po, after po natin itong masalang mabuti, ire-rest po natin ito ng at least 1 hour. Pero ako personally, nire-rest ko po ito ng 2 oras. Huwag niyo pong i-skip yung pag-rest po ng ating mixture dahil malaki po yung magiging epekto nito para mas maging makinis po yung ating ginagawang leche plan. Kung mapapansin ninyo, nag-iiba-iba po yung gamit ko ritong salaan. Bali papino po ito ng papino. Para po bukod sa mga bubbles, matanggal rin po yung mga egg whites na hindi po humalong mabuti. Kung sakaling may mapansin na po kayong bubbles sa pinakaibabaw, pwede niyo pong dahan-dahang tanggalin katulad po ng ipinapakita ko sa inyo ngayon. Kung hanggang ngayon nanonood ka pa po nitong ating video, malamang nagugustuhan mo ito, pwede ko po bang malaman kung taga saan kayo para naman po alam ng inyong mommy loves kung hanggang saan umaabot itong ating leche plan recipe. Then, takpan lang po natin ito. Sa akin po, hinahayaan ko lang po ito sa aming lamesa. Make sure lang po na hindi po ito lalanggamin. Kahit hindi nyo na po ito i-rep, wala pong magiging problema. Habang nire-rest po natin yung ating mixture, pwede na po tayong gumawa ng ating caramelized sugar. Kung may mas convenient na po kayong pamamaraan ng pagkakaramelize ng asukal, wala pong problema, yun po yung inyong gamitin. Dito po magpapakita lang po ako sa inyo ng isang pamamaraan dahil may mga nagtatanong, nahihirapan daw po sila sa pagkakaramelize ng asukal. At the same time, mas mabilisang pamamaraan rin po ito. Bali 1 cup lang po ito ng asukal na puti, sinalang po natin over medium-low heat. Kapag nagsimula na po itong mag-caramelize, saka lang po tayo mag-uumpisa rin po sa paghahalo. Make sure po na fully melted yung sugar bago po tayo maghahalo rito ng 1/2 cup naman po ng tubig. Then, tuloy-tuloy lang din po tayo sa paghahalo nito hanggang sa tuluyan naman pong mag-melt uli yung asukal at makikita niyo rin naman po na medyo mas lalapot pa po ito. Pwede naman pong after nyong ma-melt yung asukal, diretso nyo na po itong ilagay sa inyong lianera. Huwag na po kayong maglagay pa ng tubig. Yun nga lang, napakadali po talaga nung tumigas. Mas mahihirapan po, lalo na po kung mga bago lang po kayo sa paggawa nito. Kaya itong pamamaraan na ipinapakita ko po sa inyo ngayon, mas madali po, lalo na po doon po sa mga bago lang po sa paggawa nito.
8 lianera yung gamit ko rito, medium size po ito, kaya hahatiin na lang po natin yung ating nakaramelize na asukal sa 8. Pwede pong gumamit kayo ng kutsara sa paglalagay po ng asukal or ilagay nyo po ng ganito then swirl nyo lang din po agad. Makalipas ang 2 oras, balikan na po natin yung ating mixture. Ready na rin po yung ating lianera na may caramelized sugar. Haluin lang po natin saglit yung ating pinaka-mixture, pero make sure lang po na dahan-dahan lang po sa paghahalo. Kada lianera po, 1 cup po ng ating mixture yung atin pong mailalagay. Then tatakpan po natin ito ng aluminum foil mamaya. Kung sakaling hindi lang po talaga available sa inyo ang aluminum foil, pwede po kayong gumamit ng plastic labo. Bali lalagyan nyo na lang po ng goma para hindi po ito lumubog po sa pinakalianera. Halos hindi ko na po talaga binibilisan yung video natin ngayon para talaga naman pong makuha nyo yung proseso nito. Balitaan nyo po ako kung sakali pong gawin nyo ito at ano po yung maging resulta. Kung sakali pong may mga tanong pa kayo, don't hesitate to comment down below. Yun nga lang minsan hindi ganon kabilis magsagot ang inyong mommy loves kasi bukod naman po sa pagiging content creator, isa rin pong nanay at isa rin pong asawa ang inyong mommy loves. Sa mga basher dyan na minsan tinatawag pang syunga yung inyong mommy loves, God bless you. Pero sa mga totoong sumusuporta, mahal ko rin po kayo. Then kapag natakpan na po natin ito ng aluminum foil, importante rin po yung tips na ito. Dapat po kulong-kulo na yung tubig sa inyong steamer. Pero after that, patayin nyo po yung apoy sa inyong kalan. Kakalma po ng kaunti yung tubig. Saka nyo lang po isasalang ito pong ating lulutuing leche flan. Takpan, buksan uli yung ating kalan sa low heat na lang po. I-steam po natin ito ng 1 oras. After ng 1 oras, mag-toothpick test po tayo kung talagang luto na po sa pinakaloob. Palalamigin po natin ito bago po natin i-unmold. Bali po, gigiliran lang po natin yung ating leche flan bago po natin itataob sa atin pong mga lalagyan. Yung gamit ko po ritong lalagyan ay 400 ml na microwavable tub. Kung gusto niyo po ng ganito, ilalagay ko na lang po yung link sa atin pong comment box. Ganun na rin po doon po sa ating ginamit na lianera na wala pong dugtungan para iwas tapon po ng caramelized sugar, iwas kalat rin po. Ganito lang naman po ka-smooth yung ating leche flan, wala po talaga itong butas-butas kahit pa huli egg yung ating gamit at sa pinakalasa nito, creamy pa rin po. Actually dun po sa talagang kumakain ng leche flan, nung ginagawa ko na egg yolk lang, pinatikim ko po ito, wala po siyang nahalata, akala niya po same recipe lang po yung aking ginamit. Yan po yung assurance ninyo na talagang napaka-creamy at napakasarap nitong ating whole egg leche flan. Kaya sa mga namomroblema dyan kung saan po gagamitin yung kanilang egg white sa tuwing gumagawa ng leche flan, ngayon po solved na. Ganito po yung magiging resulta basta sundin nyo lang po yung proseso at mga tips na ibinigay po ng inyong mommy loves. So paano? Hanggang sa muli po nating pagluluto!